Vision, particularly sa 50 IB. Nakabase kami noon sa Ilocos Sur, ang area namin, Ilocos Sur, Ilocos Norte, and then part ng La Union. So yung kinoconfront namin, malaking kaibahan yan dito sa kinoconfront din namin sa kasalukuyan. Kasi dati yung kinoconfront namin nung ako'y second lieutenant pa, mga CTM. And then, isa sa mga experiences ko noon, nung ako'y platoon leader, assign ako sa Charlie Company ng 50 IB noon. Nakabase kami sa Salcido, Ilocos Sur. So, isa sa mga engagement ko na naranasan bilang, yun yung first encounter ko bilang officer, bilang second lieutenant na baguhan sa field. Kasama ko noon yung company commander ko. Medyo iba yung appreciation ko doon sa training kasi ayun, actual na yun eh. Anong lugar, sir? Nangyari yun, sir? Sa barangay, sa part ng Gimod, Ilocos Sur. Barangay Himangpang, Gimod, Ilocos Sur. So, isa sa doon, sa atin na officer, sa amin as officer, kailangan namin mag-command ng mga personnel natin na under sa atin kasi tayo yung kumbaga inaasahan nila. Kaya lang bilang bagong graduate, although sa dami na rin ng training na hinahasa kami ng school, iba yung actual at saka iba yung natutunan mo sa school. Pero malaki talaga yung tulong doon sa ginawa ng yung mga training schools natin, yung paghuhubog ng mga trainings. Kasi katulad sa experience ko, nung unang pagkaputukan, parang hindi ko malaman yung sarili ko kung saan ako yung nandyan yung isa siguro yung normal yung naramdaman mo, nervyos. Dahil nga, actual na yun na putukan. Alam mo yung isang pagkakamali mo lang, buhay yung katapat doon. So, after na naka-recover ako doon sa, yung sa nararamdaman ko, saka ko pa lang na parang na-imagine ko or naisip ko yung mga tinuro ng mga instructors kung paano mo i-deploy, paano mo ikukuman yung mga personnel mo. Kasi yung mga personnel talaga, hindi naman magre-react yan, hindi man mamaneuver yan, not unless na bigyan mo sila ng instruction. Kasi alam nila na ikaw yung inaasahan nila. So, kailangan as platoon leader, nasa sa atin yung decision making na yung decisive na decision making pag andyan na tayo sa actual na pangyayari. So, pwede mo i-detail yung operation na yun, sir, kung sa encounter, sir? Sa operation na yun, bali nung nag-jam up kami, unexpected yun, madaling araw. Pagbaba namin, habang nagpapatrol kami, I think ako yung pangatlo sa section na kasama namin, nasa gitna yung CO ko. Nung nagtatraverse kami doon sa trail na medyo pababa, pag ganun siya, dito kami sa taas, masikip na trail ito na yung gilid niya ay puro kawayan. So mga 5 o'clock or before mga 4:30, madilim pa talaga siya. Kami nasa labas, so kita kami na dito sa taas. Pero yung nasa loob ng trail na yon na may mga puno ng kawayan, hindi mo makikita, madilim yun. So nagkaroon ng meeting engagement yung CTM, yung NPA at saka yung tropa ko. So pinutukan ng una yung tropa ko, dumapa sila. Kasama na rin ako, mas nauna pa ata ako na sumubsob doon sa isang puno ng kahoy. So hindi talaga ako nakapag-command directly doon sa tropa ko. Dahil yun nga, first na encounter. So after nung nagkaroon na ng exchange of fire, gumanti yung tropa ko, nung naka-recover ako, saka ko pa nabigyan ng command yung squad ko kung saan ko sila pamaneuver hanggang
nagkaroon kami ng pursuit operation. That engagement, doon namin na nakarecover kami ng isang firearms yun, M16, kasama yung mga magazines at saka mga ammunitions. Pero yung body count, hindi na namin nahabol kasi medyo may kadiliman din. Yung nakikita na lang namin doon sa encounter site, yung kuha na lang, yung mga blood stains doon sa area. So, anong magandang ginawa niyo doon, sir, na parang nag-gain niyo yung upper hand, sir? Bali, ang isa siguro sa kuwan doon, dahil yung aggressiveness ng squad ko, tapos determined din sila na kumbaga lumaban doon sa doon sa yung kino-confront namin. So alam din nila yung strategy or tactics ng kalaban, kaya naka-counter namin yon. So isa doon sa mga nag-advance kami, kinuha namin yung pinaka-vantage na ground doon sa area na may nagsiserve na cover para hindi makapag-advance yung kalaban na habang yung remaining na tropa namin ando doon pa sa baba. Sir, paano mo dinadala yung tao mo, sir, as a platoon leader, sir, before operation, during operation, after operation? Before operation, kumbaga pag nabigyan na kami ng warning order as a platoon leader, yung mga NCOs na expected na kasama doon sa combat operation, tinatawag ko na yan. Kinakausap ko sila na mayroon tayong ongoing operation, pero hindi ko sinasabi muna sa kanila yung exact na detalye doon sa operations. Basta sabihin ko lang sila, prepare kayo kung ilang araw yung gusto kong lakad, yun lang ang pinapaprepare ko na mga food provision. Tapos mayroon naman kasi kaming SOP, paano yung pagdala ng mga equipments namin. So sa isang squad, kung anong mga based doon sa SOP namin, kung anong mga firearms yung dadalhin at saka yung ammunition. So kumbaga kuan na yan, dikahon na yan para sa kanila. Yung kuan lang, yung isa sa mga detalye lang na ibinibigay ko muna sa kanila, part ng warning order is mag-prepare sila, and then yung expected na food provision na dadalhin nila. And then later on, pagka malapit na yung lakad, patawag ko na sila lahat. Then i-brief ko sila kung ano yung mission namin. Saan kami pupunta. Ilang araw yung nandoon na yung specific details doon sa movement namin. Tapos alam naman na as platoon leader, as officer, nauna kaming binibrief nung company commander or sino mang mga senior officers na nasa company nung ako'y platoon leader pa. So ang ginagawa ko doon, kasi alam ko na yung axis of advance, yung mga objective, hindi naman siya, parang a sort of rehearsal ang ginawa namin. In case na naglalakad kami dito sa itong axis of advance na ito, pag napalaban kami, saan yung kami pupunta? Anong magiging action namin na gagawin? Sino yung pwede namin na hingian ng immediate na reinforcement? Para lahat kami na member ng squad or lahat ng tropa na lumalakad, alam nila. Kumbaga hindi sila nabablangko na pag once na na-engage hindi nila alam kung ano yung gagawin, kasi yun ay parang nagiging lesson learned ko yan nung first na encounter ko, na naghahantay yung tauhan ko kung doon sa kuman ko kung ano yung gagawin. So bilang baguhan sa trabahong ito, hindi mo pa kasi lahat yun malalaman. Dahan-dahan tayong matututo based doon sa experience. So itong mga tao na hinahawakan natin sa field, from sergeant down to PFC, ito marami na itong karanasan compared doon sa isang second lieutenant na bagong report sa area. So sila yung kukunan mo ng mga informations, para yung informations na yon magagamit mo rin para pagdating sa actual na pangyayari, hindi na parang bago sa'yo, parang i-refresh mo na lang. So yun, nire-rehearse ko sila, ini-inform ko sila
doon sa actions na gagawin namin, doon sa access of advance in case na ma-engage kami, and then doon sa objective, kung ano yung dapat gawin namin sa objective. Para, kumbaga, mayroon na kaming SOP pagdating doon sa objective, paano i-clear yung objective Sa firefight, sir. during sa firefight. Yes, sir. During sa firefight, yung pinaka-kuan doon, yung most engaged or yung nakakonfront talaga, automatic yan na sa atin naman sa instinct na sa atin na tao, kahit na siguro hindi tayo dumaan ng training, na pag once na nagkaroon ng putukan, dadapa ka talaga, hahanap ka ng cover mo and then return fire, while yung remaining na tropa na least engaged, siya yung hahanap ng advantage position na mayroon siyang mag-provide sa kanyang cover, mag-provide sa kanya ng concealment. So, yun yung ginagawa niya. Magbibigay ito ng cover fire yung unang na-engage, yung most engaged na team or element ng squad. So, ganun yung parang arrangement namin doon sa tropa. Saan mo nilalagay yung sarili mo, sir? Usually pagka nung sa City area, lumalakad kasi kami doon, ng dala ko is one squad. Pag one squad yung dala ko, nasa pangatlo ako or pang-apat na kaya kong i-control lahat nung tropa ko na dala. Pag nagdala ako ng dalawang squad, section, ang dinala ko, nasa gitna ako. Kadalasan nasa gitna. Or nasa pang 7 man ako ng first squad. So, nakukontrol ko itong dalawa. Kasi mayroon naman tayong nilalagay, yung bawat squad, mayroon naman tayong mga competent na squad leaders na na-train na rin natin. Na, kumbaga, sila, matagal na rin sila based on experience, nandiyan na rin sila, alam na rin nila yung dapat nilang gawin. So, sa bilang platoon leader, magbibigay lang tayo ng guidance sa kanila. So, ano yung pinapakita mo, sir, doon during sa firefight, sir? Anong pinapakita mo sa mga tao mo, sir, na sinusunod nila yung mga command mo, sir? Isa siguro sa akin nung time ko as a platoon leader, yung mga tauhan mo, yung member mo ng member ng trupa na dala mo, naniniwala yan pag sa'yo dahil officer ka, isa yon. Pero mas naniniwala sila sa'yo pag nakikita nila na yung mga decision makings mo, lalo na nasa actual na engagement, leading towards na ma-accomplish mo yung mission mo, na ma-contain mo yung kalaban, ma-defeat mo yung kalaban, na yung pagbigay mo sa kanila ng command, nandoon yung safety ng tropa mo. Kasi kung gusto mo lang na ma-accomplish yung mission mo, tapos yung safety ng tropa mo ay nawawala doon, mag-hesitate sila. Ano yung courage sa pinapakita mo during concert, during sa firefight? During sa firefight naman, ang isang officer hindi naman kailangan na ikaw talaga yung nangunguna na lumalaban doon, na ikaw pa yung maunang mag-assault. Ang bilang platoon leader o bilang officer sa isang platoon, or may squad man yung dala mo or section, dapat visible ka rin ng tropa mo, na andyan ka nang nagdadirect kung saan mo sila dalhin, saan mo sila pinamaneuver. Alam nila na talagang pinag-isipan mo kung saan mo sila dadalhin kasi nakikita mo. Pero kung nagkukuman ka sa kanila na nagtatago ka, mag-hesitate na mag-move yung tropa mo. So, ang pinaka-importante, based sa experience ko, para yung mga tauhan mo susunod, dapat na yun nga, sabi ko, visible ka, tapos yung decision making mo na yung nakikita nila na, sabi ko nga, magkasabay yung nandyan na yung accomplishment ng mission at saka yung safety ng tropa mo while na nag-i-engage sila. May experience ka na ba dito sa Mindanao, sir? Dito sa Mindanao,
mas malaki yung experience ko, although mas maiksi pa yung serbisyo ko dito compared doon sa CTM area sa Luzon. Pero sa experience ng combat experience, mas mahaba. Since na nag-report ako dito last 2006 after my advance, nag-report ako dito sa 35th IB. Less than a week nung nag-report ako, na engage kaagad yung tropa ko. Ako yung nagdala sa isang raid doon sa Hulo, doon sa barangay Tulay, Hulo-Sulo. So, yung kultura doon hindi ko pa gaanong personally na nakilala, na laman ko lang yung kultura nila kasi pagdating ko doon, yung battalion commander ko is si Colonel Lorenzo noon, yung battalion commander namin, na nagkataon din na nanggaling sa 5th Division. Bali, binagyan na ako ng handouts ng tungkol sa traditions ng at saka kultura ng mga tao doon sa Hulo. And then yung mga lesson learns na documented na doon, yung doon sa mga previous encounters. So, yun ang binabasa ko while na nandoon ako bago akong report. So, nagkataon na mayroong nakidnap doon na isang businesswoman kasama yung anak niya, na isang prominenteng pamilya doon sa Hulo. Bali, half Chinese, half Tausug yung businesswoman na yon. Kinidnap ng mga Abu Sayyaf. So, nung nakidnap yon, minomonitor namin kasi diyan naman sa area namin, ang area namin is sa Hulo, yung nakabase kami sa Indana noon. Minomonitor namin hangga't sa sinusundan namin yung mga safe houses kasi ang estilo nila doon, habang hindi pa nila naiakyat yan sa bulubuduking bahagi ng Hulo, nililipat-lipat nila ng mga safe houses para hindi masundan ng mga law enforcement agencies. So nung nag-demand yung Abu Sayyaf ng halaga para sa ransom, na hindi din nagbigay yung family ng kidnap victims, pinugutan nila ng ulo yung anak, yung lalaki na 19 years old. So itinapon nila yung ulo, na kita yun or na pinpoint or na kita ng mga assets natin doon, yung location, and then yun yung naglilid na natatrack down namin yung safe house ng mga urban terrorist na doon sa Hulo. So doon sinundan namin, nagkakaroon kami ng surveillance doon sa na laman namin na safe house nung kalaban, and then nagkaroon ng stakeout. So nung nag-report sa akin yung bata ko, sabi niya, "Sir, may yung mga nagkidnap nung business woman dito sa Hulo, andyan sa safe house, alam ko yung safe house." So tinanong ko sa kanya, ilan yung tao na ando doon? Sabi niya, 4 lang sir yung nandoon na tao. Ilan yung firearms sila? Mayroong isang BBR Malicer at saka isang M14, dalawang 45. So, sabi ko, sige, i-monitor mo lang palagi yung kanila, yung kilos ng grupo. Kasi 4 lang naman na tao. Sabi ko, kayang-kaya natin yan. So nag-organize in-inform ko kagad si battalion commander ko, si Colonel Lorenzo, "Sir, may strikean ako sir at nandun sir, confirm yung location ng mga urban terrorist na under ng Abu Sayyaf." So sabi na, sige, organize ka ng raiding teams mo. So nag-organize ako ng 2 squad. Ni-rehearse ko muna sila for the meantime kung paano yung mga actions namin. Kasi yung safe house na nire-report nung tauhan ko, populated yon. Daming mga kabahayan na magkadikit-dikit. So, siyempre, isa sa mga natin na hindi tayo makabayulit doon sa rules of engagement. Kasi pagka nagkaroon ng problema doon, sumablay ka doon, mas malaki yung problema na dadalhin mo sa unit at saka sa sarili mo, kasi talagang magka-problema kayo doon pag may mga civilians doon na nadadamay. So iyon isa sa mga pinag-aaralan namin kung paano namin ma-execute yun, na
walang violations na magagawa yung tropa. And then isa, kailangan namin talaga na ma-accomplish yung mission na yun kasi ando doon na kumbaga by chance na naispatan ng asset ng unit. So nung time na yun, nung naka-organize na kami, nakapag-rehearse na kami, alam ng buong tropa ko yan kung ano yung pupuntahan namin, alam nila kung ano yung operitan at saka alam din nila kung ilan yung operitan namin based doon sa report ng asset ko. And then yun, while on the way kami sa objective, biglang tumawag uli yung asset ko. At pinasundan ko rin yun kaagad doon sa personnel ko na nasa operatives natin sa intelligence natin. So sila, dalawa na sila magkasama doon. Biglang nag-move yung kalaban, yung urban terrorist. Yung pala na marami pala silang yung satellite safe houses doon sa area. So naglipat-lipat pala sila ng ganun. So sinundan ng tropa ngayon. So yung initial plan namin, nagbago na yun. Kasi bago na naman yung area na hindi namin alam yung general, yung picture doon sa area na nilipatan nila. So tinuloy pa rin namin yung kasi wala nang time nagmo-move, andun na yung target. So pinasok namin. Not knowing na yung last na inoccupy nung mga Abu Sayyaf, yun pala yung pinaka main safe house nila na napag-ikutan yun. Nung pagpasok namin, nasa pangatlo ako doon sa grupo. Pagpasok pa lang namin doon sa area, maraming kabahayanan, binagbaga na kami. Yung area kasi na pinasok namin sa pagka high tide, talagang malalim yung tubig. Ang mga bahay doon, naka-stealth yun. Mataas yung mga kabahayan. So, nung pinutukan kami, nataon na low tide, yung tubig hanggang paalang. So, talon kami. Kaya lang, nahati kami nung pagtalon namin. Kung saan-saan na lang kasi nanggagaling yung putok So, nahati kami yung personnel ko na nag-stick out, nag-link up sa amin, siya yung nauna. Kasi siya yung nagturo doon sa, siya yung nagturo doon sa location ng safe house na pinasukan ng Abu Sayyaf. Ngayon, sumunod yung, yung meron akong yung point man ko, siya yung nauna doon. Tapos, yung radio operator ko, nauna din sa akin. Tapos ako yung pang-apat doon sa magkasunod. So, nung naputukan kami, talon kami lahat yan. Nauna yung apat na grupo ko. Yung doon sa kasi siyam yung tao ko na dala, ako yung pang-sampu. Yung 6 naman na tauhan ko dito sa likuran ko, pero ang layo namin ng distansya, bali nahati kami sa dalawa. Kasi marami naman na yung pumuputok sa paligid. So doon sa kami yung nakadikit doon sa yung apat na personnel. Kami yung nakadikit doon sa main safe house nila. While na yung nasa likuran ko, sila yung nagko-cover fire. Sila ngayon yung nakikita ng kalaban. Kasi kami nakasuksok kami doon, nakadikit talaga kami doon sa bahay. Mang distansya lang siguro namin nasa 5 meters lang siguro yung distansya doon sa safe house. Halos dikitan. Nagpagulong-gulong na lang kami sa buhangin. Wala kaming mapagkubiran. Maliban lang doon sa puste na ganito yung kawayan, yung ginawang puste ng bahay. Kasi stealth houses man yung nandoon. Tapos yung daan mo lang, yung tulay din na kawayan ang ginagamit. Doon kaya nga siguro tinawag yun na tulay doon sa ulo kasi tulay-tulay lang yung nagdudugtong sa mga bahay. So, yun, sa trupa ko nadala, ang maraming casualties doon, yung naiwanan kasi ito silang yung vulnerable at saka sila yung nakikita ng kalaban. Tapos kami na nakapasok doon sa pinakalapit talaga ng yung main safe house ng kalaban, kami yung doon, hindi man nila nakikita, kami yung nakapag-discarte kung paano namin ma-neutralize yung ano doon sa loob. Nagkataon siguro na napapanahon talaga na hanggang doon lang yung kalaban. Yung bahay kasi na naging safe house nila is yung tinidtid na kawayan. And then, yung time na yun, mga 4 o'clock ng hapon, yung sinag ng araw, dito yung bahay, dito yung araw, dito kami. So pag may gumalaw dito sa loob, nakikita namin yung silhouette doon sa loob.
at iyon ang nagiging target namin. Kasi nandoon man sila sa loob, hindi sila lumabas. Except lang doon sa isa, dahil lang karamihan kasi doon sa kanila, may mga na-recover din kami ng mga sachet ng shabu noon. Mga sabog na sa druga. Kasi makikita yung yun nga sa karamihan sa mga sabi nila na itong mga Abu Sayyaf na ito is napaka-tapang daw. Doon ko nakikita na talagang matapang dahil wala na sa normal na pag-iisip yung mga yun. Kasi nung pagpasok namin, tumayo yung sentinel nila. Tapos binanatan kami na binagbagan. So, siya yung pinakaunang casualty doon sa kanila. Siya yung unang body count. Nahulog siya doon sa baba. So, ngayon, nung after ng labanan na yon, nung dumating yung mga reinforcement na nanggaling sa batalyon din namin, nanggaling sa 104th Brigade, pati na rin yung mga PNP ng Hulo, pumunta na rin sila. So, yun, nakuha namin yung mga body counts doon. Doon talaga sa immediate na, nakakuha kami ng 4 na body counts, tapos yung mga firearms nila. And then, na-rescue namin yung kidnap victim, yung nanay, na yung babae. Si Mrs. Jacqueline Silbin, mga 45 years old, mga ganun yung edad noon. Na-rescue namin. Pero, tinaga ng Abu Sayyaf yung katawan, nahiwa itong tiyan. So dinala namin sa hospital, pero wala rin kasi pagdating sa hospital after 2 days ata or kinabukasan, namatay din kasi malaki talaga yung hiwa ng pagkataga. Kasi nakakuan man siya, nakatali, kinadina. So tapos binusalan yung bibig. So hindi namin nalaman talaga na ando doon pa pala. Kung hindi kami nag-search, saka na lang namin na andun pala yung kidnap victim. So, nung na-rescue na yon, pati yung in-extricate ko na yung mga wounded ko, ang una kong linabas doon, kasi doon sa tropa ko, bali 6 yung nagiging wounded doon. Isa yung talagang critical na tinamaan dito sa likod kasi dyan yung stealth house. So, pag lapag ng tropa, pagbaba nila, pagtalon, nasa baba sila, walang cover ito. Nakadapa lang na gumulong-gulong sa buhangin. So ngayon, tinamaan yung likod niya sa may malapit sa spinal cord. So yun yung pinakagrabe na nakita ko sa tropa ko na ang akala ko nga is patay na. So isa sa mga tinuturo naman ng mga mga training institution natin sa armed forces. Yung una nating ibabakit na yung hindi pa gaanong grabe. At saka yung patay na kasamahan mo, saka na lang yun kasi patay wala ka naman talaga magawa. Yun, nung inuna ko nang in-extricate yung mga na-wounded ko na tinamaan sa katawan na kumbaga kailangan talagang na mabubuhay pa. So in-expect ko kasi itong isa na patay na kasi hindi nagagalaw. Nung ginapang ko na siya na nakita ko na may buhay pa. So pinagtulong-tulungan namin. Kinarga namin yan, pinatid. Sa awa ng Diyos, ngayon, yan, nagsusurvive pa rin. Pero matagal talaga matagal na panahon bago siya naka-recover kasi malapit sa spinal cord yung tama niya. Yung namang encounter na yun, bali matatawag ko na isang successful na engagement yun kasi mula doon sa encounter sa ito, nagkaroon ng pursuit operation na umabot ng 12 na body counts. Sunod-sunod na yung mga adjacent unit, yun na engage, nagkaroon pa ng habulan yung Abu Sayyaf kasi nag-agaw siya ng bangka, sinakyan na yon doon sa dagat. Hinabol naman ngayon ng chopper ng Air Force hanggang sa doon napunta na naman siya sa isang detachment ng unit pa rin namin doon sa Silangkan area. So yun yung nagiging susi na recover yung na-rescue yung kidnap victim. Tapos yung mga IEDs, naka-recover pa kami ng IED doon na medyo high-tech na pagkagawa kasi yung triggering devices niya isa 3, yung cellphone, tapos may push button at saka yung clock na So medyo may pagka-high-tech yung IED na ginawa nila na kung hindi namin na-recover yon at kung ilinagay yon doon sa isang mataong area sa part ng Hulo or vital installations doon sa area, napakalaking kumbaga damage na maidulot ng IED na yon. So
nung nagkaroon ng nag-incurred ng medyo marami-raming casualties yung Abu Sayyaf that time, naglaylo sila yung operation sila sa urban area. Matagal-tagal na panahon na walang assassination na nangyari doon sa area dahil siyempre kumbaga ininda nila yung dusi na nawala sa kanila plus may mga wounded pa. Isa sa mga commander doon na high value commander or high value target doon sa encounter na yun yung namatay doon sa encuentro. Si Iting Sailani. Magkapatid kasi yun, dalawang urban terrorist group yun under ng Abu Sayyaf, si Umar at saka si Iting. Pero yung nadali namin, si Iting Sailani. Yun yung namatay doon sa encuentro. Then, yun, yung mga personnel ko, medyo maagap din yung unit namin that time. Nabigyan kami ng kaukulang awards kasama yung most engaged ko na personnel. Sir, galing ka sa Luzon, sir, di ba? Communist yan, sir. Oh. Ano yung pinagkaiba doon sa pinuntahan mong lugar, sir? Technique sa laban nila, sir? Malaking kaibahan kasi ang CTM naman gumagalaw, napakaliit lang na tropa. Tapos unang-una ni-utilize nila yung mga mass base nila. Gumagalaw din kasi sila doon sa mga area na kumbaga yung mga civilians nakukuha nila, nag-i-establish sila ng mga pasabilis doon sa mga dinadaanan. Ang isa pa doon sa CTM area, napakalakas yung mga cause-oriented group na left leaning. Yung mga katulad, alam naman natin, yung iba nga na mga cause-oriented group na yan, nagiging nagiging party list pa. So yun yung mga malakas talaga na nagsusuporta doon. Well organized yung kanila doon, yung mga supporters nila nasa white area, na ito yung nagbibigay sa kanila ng nagproteksyon doon sa mga armed group. So yung doon sa city area, napakahirap humanap ng kalaban doon. Not unless na masipag yung officers at saka yung mga personnel na doon sa area na yon, na doon na-assign yung army units na mag-gather ng informations regarding doon sa movement ng kalaban at yung magkaroon ng magandang samahan ng yung sa triad, application ng triad doon sa area. So makapagkuha ka ng timely na reports, timely na intelligence. So yun yung magiging susi para magkaroon ka ng decisive na encounter against doon sa CTM. Ang CTM naman, pagka nagharas yan, planado. Nakaplano talaga yan pagka humara sila. And then, deception ang ginagamit na, kumbaga, kapanipaniwala na deception talaga. Yung gagamitin nila, halos nga, marami tayong mga kwento doon, lalo na sa mga detachment, na may magkakandak ng visitation, inspection from higher headquarters, naka-uniforme pa yan. Yun, matagal na ginagamit yan na strategy ng NPA. Pero hanggang ngayon, marami pa rin naiisahan. Dahil nga, minsan, yung mga detachment commanders natin, kumbaga, hindi siguro gaanong meticuloso in terms of security measures. So, sabi ko nga, deception yung ginagamit ng mga NPA na indoctrinate nila yung isipan ng mga tao doon sa area. Kaya yung tao doon na indoctrinate nila, na kumbaga na mislead nila, tumutulong doon sa pagtatago regarding doon sa informations about doon sa presence ng NPA. At saka yung sa pagbigay ng mga supplies. So yung mga food provision ng kalaban, most likely yung nagbibigay doon, yung mga mass base na ando doon sa kanila. Samantalang kung sa engagement naman, yung
CTM or yung NPA, bihira lang sa mga encounters na naranasan ko at saka sa encounters doon sa CTM area na naririnig ko at na nababasa ko na tumagal. Yung pinaka nakuha ko doon, pinaka matagal na siguro ng 1 oras, 30 minutes, ganun. Ganun ang usual na encounter doon is 20 minutes, mga ganun, 30 minutes. Yun yung isa sa mga kaibahan. Kaya lang, sila nga, sabi ko, pagka kumilo sila is planado. Samantalang dito sa SPSG, napakalaking kaibahan. Kasi yung kalaban, lalo na dito sa experience ko nung nasa Hulo kami, ang kalaban doon, pangmaramihan. Kumbaga sabihin mo, isang batalyon, andi dyan. Kaya kami doon, pag nag-ooperatein kami, hindi kami nag-ooperate ng company. Batalyon kami, buong batalyon kami nag-ooperate. Iniiwan lang namin yung mga admin personnel namin. So lahat ng mga able body na sundalo, sa kasama yan. From command group ng battalion commander, kasama niyo yung mga combat staff niya, kasama yon. Tapos may yung headquarters company, mayroon yung mga scout platoon, lahat na available na tropa. Tapos yung Alpha, Bravo, Charlie ng mga company, yun yung mag-operate. Kasi sabi ko nga, yung kalaban doon, pangmaramihan talaga. And then, habang tumatagal yung labanan doon, mas lalong dumadami yung kalaban. Bakit? Ang isla kasi sa Hulo is napalibutan yang isla napalibutan ng tubig yan, ng dagat. So may mga maliliit siya ng mga isla na mga katabi niya. Tulad ng Pata Island, Siasi. So habang tumatagal, dumarating ngayon yung reinforcement galing sa dagat. Kaya pag once na mayroong encounter doon, makikita mo yung baybayin ng direction kung saan dapat kung saan banda yung encounter. Makikita mo maliliit na mga bangka nagtatakbuhan yan. So ang iba doon, yung nag-i-evacuate na natakot sa gulo, yung iba naman na papasok, makita mo na mayroong papalayo at saka mayroong papalapit na mga bangka, yung papalayo doon, yun yung nag-evacuate, yung papalapit, yun yung magre-reinforce. Kaya habang tumatagal yung labanan doon, mas lalong dumadami yung kalaban. In terms of firepower, malakas yung, kung ano yung, ang kulang lang ata sa kalaban doon, wala lang silang air assets, wala lang silang yung kanyon. Yun lang ang kaibahan nila. At saka wala lang silang itong armor vehicle. So, yun lang ang kaibahan. Pero sa mga yung fire support nila na 81 mortar, mayroon sila. Mayroon silang 60 mortar. And tapos yung mga indirect fire nila, yung katulad nung mga M23, mas marami silang M23 kaysa atin. Halos lahat ng membro nila may mga M23 kasi yun parang yun ang iniim bawat member ng ng kalaban doon na yung bibit-bitin niya na baril is dapat may kasamang M23. And then M14, yun yung isa sa mga gamit nila doon. Malakas yung mga gamit nila. Kumbaga kung kumpara sa atin, talagang parang balance yung yung firepower, except lang doon sa nabanggit ko kanina ng mga assets natin. So doon naman sa doon sa during engagement naman doon, ang kalaban kasi doon nagmamaneuver, nag-a-assault yung kalaban. Pag nakita ng kalaban doon na kaya kanyang iubiran ka talaga. At anong style yung maneuver na sir o assault na sir? Alam mo kung ito yung trupa niya sir, ano yung style nila sir? Para ang movement nila parang sa atin din. Kumbaga, example, mayroon ditong high ground, yun din ang isa sa ini-aim din nila. So, pagka yung mayroong high ground diyan, yun din ang isa na kinukuha nila. Ang isa lang doon sa mga strategy ng kalaban na hindi na, maski dito sa Lanao na hindi namin na experience yan, yung tinatawag nila na pintakasi. Yung sinasabi ko nga kanina, na habang tumatagal yung labanan, mas lalong dumadami yung kalaban kasi nga yung tinatawag na pintakasi. Pag andito ka sa itong magiging engagement ninyo, pag na-engage ka dito, pag hindi ka kumuha ng commanding ground sa area, malalamang na maubiran ka or talagang kakayanin ka na lalamunin ka ng kalaban.
Kasi yung sa kanila, doon sa Pintakasi, iikutan ka ng kalaban. Mayroong nanggagaling dito, mayroon ding nanggagaling dito sa likuran, mayroon pa dito sa gilid. Kumbaga, i-encircle ka ng kalaban. Kasi sa kanila, wala ata sa kanila yung, kumbaga sa atin, kasi yung safety, di ba? Na ini-emphasize talaga na dapat walang makrossfire sa tropa. Sa kanila, wala yon. Basta ang pinaka-importante sa kanila na makuha nila itong kalaban nila, makakuha sila ng armas. Wala silang pakialam doon kung doon sa kabilang grupo may natamaan. So, yun ang pinaka-delikado. Kasi kahit nga saan-saan lang sila sumusulpot, nanggagaling yung kalaban. So, doon, yung dating battalion commander namin, si Colonel Arojado, nag-devise siya ng strategy para gagamitin doon sa strategy ng kalaban. Ano ang strategy yun, sir? So, nagkaroon kami doon ng nag-formulate kami ng isang strategy na doon sa batalyon namin, yung box formation. Pagka once na na-engage ng ganon, kasi naglalakad kami doon, halos parang diamond formation kami. Pag na-engage kami, mayroon kaagad na kukuha dito sa rear. Establish kaagad ng rear security. Para yung approaching na kalaban, kahit saan siya nanggagaling na direksyon, mayroong magkukonfront. Na hindi namin hinahayaan na matamaan yung rear namin. So, yun ang medyo doon. Kasi yung kalaban, determined doon na talagang i-assault niya yung tropa. Kasi ang isa sa mga hinahanap o isa sa mga gusto nilang makuha doon, yung armas, na makapag-recover sila ng mga armas. Effective ba, sir, yung ginawa niyong technique, sir? Masasabi ko na effective kasi mula naman nang nandoon kami, na napa-engage kami, kung mayroon man kaming casualty, hindi naman ganun ka dami nung casualties na kumbaga na-incurred namin. Isa sa mga encounter na kung tutuusin nga dihado kami. Nung launching yun launching ng Oplan Ultimatum ng dati Southcom. So ngayon Wismincom na. So nung pag-launch namin ng Oplan Ultimatum, nagkaroon kasi kami ng replacement ng trupa. So yung magre-replace sa amin, nagdadala ng mga supplies namin, food provision, resupply. Kasama na yung resupply operation at saka tropa replacement. Along the way, halos magkadikit lang kami. Nagsunod ngayon yung convoy ng tropa namin. Tamang-tama na kumbaga, yung tropa kasi ganito yung nagiging posisyon namin . Dito sa area, mayroon itong NFA. Mayroong NFA, yung no fire area ng Imailep noon na mayroon kasi tayong negotiation. So hindi natin pwede itong galawin. Pero mayroon kaming nag-ooperate kami. Kasama ko doon yung 53rd DRC that time na naka-opcon din sa unit namin. Yung kalaban kasi, yung Abu Sayyaf doon sa pinanggalingan namin doon sa Hulo. Dahil alam nila na NFA ito, hindi ito inaatake ng mga military dahil mayroon ngang peace negotiation. Dumidikit dito yung mga Abu Sayyaf. O minsan nga pumapasok pa doon sa NFA para lang na pag na-engage sila, hindi na sila hahabulin at saka hindi na kinakanyon. So, dito kami dumaan. Ito, kalsada ito. Ito yung galing ng Hulo. Ito yung papuntang Parang. So, dito tumakbo dito yung convoy. Ngayon yung kalaban, alam niya na umiikot yung tropa, yung operating troops dito.
Kasi ito yung mayroon kaming objective dito. Iniiwasan namin itong NFA. So, habang umiikot kami ng ganun, yung ESG naman, lumilihis sa amin, palabas sila. Kasi iniiwasan nila itong operating troops. So, nandito sila galing, tatawid sana sila. Minutes lang yung pagitan. Pagtawid nila ng ganun, andito yung tropa ko, andito yung magre-relieve in place sana sa amin at saka magre-resupply. Ito yung nabangga nila. Dito nagkapupukan. So, marami yung kalaban diyan. So, sabi ko nga, yung application nga ng kuha namin para maiwasan natin yung medyo malaki-laking problema sa tropa, malaki-laking casualties. Consolidate agad, nag-regroup yung tropa namin. Kumbaga, nakit kami doon sa yung na-engage. Tapos, yun yung application ng formations namin ng box formation para magkaroon kami ng all-around security. While naghahantay kami doon sa reinforcement na nanggagaling sa tactical command post namin. So, doong time na yon, nung nakita nung kalaban na kahit nasaan sila nanggagaling na direksyon, kumbaga mayroong nare-refill yung attack nila. So, dahan-dahan sila na nagwi-withdraw. So, then kami naman, patuloy naman pinupursot namin yung movement nila. Sir, dito sila sir, paano ba kinoconfront niyo yung enemy dito, sir? Ano ba yung style sa gira nyo dito? Bali, since na nag-launch dito, after ng attack ng Kulambugan at saka Kauswagan, dito sa Lanao del Norte, last August 2018, August 2008. So, after ng attack, doon na yung na-launch yung Oplan Shield Lanao. So, nag-launch yung operation sa 21 August. And then, na-engage yung tropa ng... Ako na yung operation officer noon. 24 August, doon na nag-start yung... doon kami first na-engage kasi nag-launch nga ng combat operations nung starting 21 August. So, dito sa Lanao, iba din yung strategy ng kalaban dito. Although naka-dig in yung mga bunkers nila, may naka-employ na mga snipers. Yung ginagamit pa nga nila, mga baret yung ibang ginagamit nila. So, yung sa kanila din, doon sa mga encampment nila, layers by layers yung depensa nila bago ka makarating doon sa main camp. Yung bago makuha yung Camp Bilal Complex, una naming napasok yung pinaka first na depensa nila. Accordingly, yung depensa nila sa in-between ng kanyon. Barangay Nunungan siya, Barangay Nunungan, Nunungon, Puunap, Yagapo. Barangay Nunungon, Puunap, Yagapo. Nasa boundary siya ng Pantaw Ragat at saka Puunap, Yagapo. Accordingly, during sa mga previous na mga military campaigns dito sa area, yung lugar na yun ay hindi pa na, kumbaga hindi nakukuha. Kung mayroong nakakuha doon, pero ang daming casualties muna bago nakuha yon. May mga units diyan na talagang umabot pa ng almost 20 na personnel yung casualty. Tapos bago na retrieve yung patay, medyo nasa stage of, medyo natagalan talaga. Then may mga units din na umakyat diyan na hinabol-habol pa ng kalaban kasi napakahirap yung daanan. Malalim kasi yun na bangin, magkabilaan na bangin, malalim, tapos bago ka paakyat. Isa lang din yung pinakadaanan niya na nagawa ng daan din. May daanan. Kaya lang kung hindi ka kabisado sa area, hindi mo rin matumbok yung magandang daanan. So, alam ng kalaban, alam ng mga Imay-elep na yung daanan na yon, doon talaga dadaan yung military forces paakyat doon sa kanila kasi yun yung daan papunta doon sa Bilal Complex. Ang sa amin, dahil dito sa
OPCON battalions ng 104th Brigade, kami yung matatawag ko na kami yung most capable na mag-utilize ng armor assets natin, yung armor vehicle. Kasi nung nandoon pa kami sa Hulo, dahil every time na mayroong combat operations doon, kasama namin yung armor. So talagang isa sa mga proposed training namin o sa mga training programs na ginagawa namin dito sa East section or sa operation section is magkaroon ng kumbaga tuloy-tuloy na refresher training in terms of mechanized infantry operation. So within our level, nakakapag-conduct kami ng seminar ng mechanized infantry operations in coordination doon sa mga personnel ng armor. Kasi kumbaga refresher na lang naman dahil doon matagal na rin kami na natuturuan na nila ng mechanized infantry operation. So pumasok kami, kasama namin yung armor. Inakyat namin ng mga 2 o'clock ng madaling araw na hindi nila nakikita pa. Pero tactical talaga na movement. Tamang-tama before yung magliwanag, naka-skirmish na kami doon sa lugar, yung sa target namin na high ground. Bali yung high ground nandito siya sa taas, andito kami. Nakababa kami. Ang ginagawa kasi namin sa operation namin na talagang yun naman kasi yung nakasanayan din namin sa pinanggalingan namin, na before kami papasok doon sa isang area, nagpaparecon muna kami. So recon, advance yung recon elements namin. Tapos talagang yung mga high grounds, kuhan muna namin yan, tinitingnan muna namin ng maigi, baka mayroong laman. So yung pinaka high grounds, based din doon sa mga informations ng mga civilians, na yun daw ang palaging ini-standbyan ng kalaban. So expected na namin na mayroon talagang kalaban doon. Hindi lang namin malaman kung saan specific location na ando doon yung kalaban. So nagmo-move kami na maingat pa rin. Nung nakita nung kalaban na malapit na kami, doon na, ini-snipe na kami. That time kasi na tinitingnan ko yung high grounds, binabayno ko yon. Tinitingnan ko kung mayroong indication na may kalaban. Kasi isa sa mga area na pinagpupwestuhan nila, makita mo may mga bunkers o may mga structure, pero yung kasi napakasukal. May makita mo lang na kunting mga structure, pero sa area kasi may mga taniman man. So hindi mo masabi na yung isang structure diyan na isang kubo kubo ng kalaban yan. Kaya yun din, isa din sa doon, dapat na maging maingat ka kung paano mo identify na yan ay ginagamit ng kalaban. So while binabayno ko yun, ang distansya siguro ang distansya namin doon sa location na yun ng mga nasa 250 or 300 meters ang layo namin. So yung kalaban din, hinahantay lang din kami na makalapit kasi gusto din nilang maka-inflict din talaga ng maraming casualty sa amin. Nung binayno ko, so naka-skirmish lang yung trupa, biglang ni-snipe. Buti na lang siguro, hindi pa siguro natin swerte ba. And then, yung pinistuhan ko kasi, dahil ako yung nag-forward man ako sa unahan, nakatago ako sa medyo curve na lupa doon sa may cutting kasi na parang trail, tapos may curve na lupa ng ganun. Doon ako sa gilid. Kumbaga sinisipti ko din muna yung sarili ko bago ko titingnan yung suspected na location. So binayno ko, binanatan kami ng snipers. So dami, mga 6 siguro na, kasi 6 na baret yung ginamit nila eh. Nung pagputok, nag-react na kagad yung tropa. Nandoon naman, naka-establish na ng tropa. Mayroon na silang maganda ng field of fire. Mayroon ng maganda rin na cover. May utilize na rin may mga concealment na rin sa area, yung mga kahoy-kahoy doon o mga kadamuhan. So yung exposure ng tropa, hindi gaanong nakikita ng kalaban. Kasi naka-cancel nga, pati yung armor namin naka-cancel din. So nung nag-umpisa na ng putok, pina-advance na rin namin yung armor assets, yung armor natin. Doon na nag-umpisa na ng putukan. Hanggat sa nag-request na ako ng call for fire. Gamit na rin namin yung mga indirect fire support namin, yung mortars namin. So yun, tinamaan yung
yung posisyon ng kalaban. Kaya hindi talaga sila naka-inflict ng casualty sa amin. Kami yung nakapag-inflict ng casualty sa kanila. And then, for 2 hours and 45 minutes, na kuha namin yung encampment nila. Na yung mga bunker sila, nadurog yun kasi doon man talaga bumagsak yung bala ng 105 sa pinagpustuhan nila. Kasi yun yung pinaka-high ground. So, bali-bali yung mga kahoy doon sa kanila, tambak na doon sa yung pinagpustuhan. Tapos yung mga indirect fires namin. Sa amin kasi dito sa batalyon kasi namin, ito ay parang guerrilla lang siguro ito na guerrilla na knowledge. Hindi sa 60 mortar namin, hindi kami nagagamit ng bipod at saka base plate. Dinadala lang namin yan, binibitbit lang namin yung tubo lang. Marami kaming personnel dito. Ito rin ang nagiging namin ito. Doon din kami natuto doon sa strategy ng Abu Sayyaf. Ang Abu Sayyaf kasi doon sa Hulo or yung mga MNLF doon, mga season fighters talaga nila, yung mga 60 mortars, sinasandal lang yan sa puno ng niyog bago ka paputukan yung location ng kalaban. Kaya din na kaya din ng tropa yan, mayroon lang tayong kunting innovations doon. Pinapractice din natin. So nakikita namin yung accuracy doon sa magamit ka ng bipod at saka base plate. Halos parehas lang yung accuracy. Depende lang sa kumbaga training na i-adapt ng gunner at saka yung lakas ng loob din niya. Kasi medyo pag hindi ka rin ganung marunong doon, eh masakit sa kamay, nakukurinti ka at masusugat talaga, mabitak talaga yung kamay. So yun ang ginagamit namin. Lahat ng mga units ito, nagtataka sa amin ng pagdating namin kasi yung mortars namin, hindi kami nagdadala ng walang base plate yun. Then nakita nila kung paano namin ginagamit yung mortars. Kung may time nga lang sana rito, eh papakita ko sa inyo kung paano namin ginagamit yun. Kumbaga, kuan lang yun, native talent lang yun ng mga personnel natin. And then nakikita kasi nila doon kung paano din gagamitin. So yun, yung mga indirect fires assets natin, talagang tumama doon sa area ng kalaban. Napilitan silang mag-withdraw. So nakuha namin yon, tapos may mga documents kami na nakukuha. Yun yung isa sa mga nagtuturo din sa amin para namin makuha yung Bilal Complex. Sa loob ng yung last yung operation, first phase ng operation ng Uplan Sultan Latigo ng 104th Brigade, umabot kami ng 8 na encounters hanggang November yon. Tapos nakapag-recover kami ng 9 na encampments ng kalaban. So yung area of operation namin dati